At kasi yung bagong kasal ay nanalangin na wag naman sana bumagyo at wag umulan. Ito ngayon, na-extend na tuloy ng Panginoon. Uh, but anyway, it's good to be in the house of the Lord. Amen. At ako'y iniwala mga kapatid na tayo masaya sapagkat sa umagang ito'y ginising tayo ng Panginoon with our mind na naka-fix tayo na pupunta tayo sa church. Amen. Amen. Yeah, alam niyo ba yung iba, wala man lang sa isipan nila na pumunta sila sa church. This is the Lord's Day, amen. Lahat naman ng araw ay para sa Panginoon, pero ito po ay atin pong itinatabi para this is a sanctified day for worship at pag-assemble ng bawat Kristiyano at sama-sama natin pupuruhin ang Panginoon. And it's good that we are here. At salamat sa Panginoon. Alam mo, kanina habang nagpapaawit si Brother Willie, tinitignan ko ang bawat isa, tinitignan ko kayo. Alam nyo, kasi nga, pinagpipray ko kayo, pinagpipray ko yung araw na ito, pinagpipray ko yung mensahe para sa inyo. At meron kayo nag-iisip habang nandito kayo kung ano ang matututunan nyo na naman sa umagang ito, ano naman ang maririnig nyo sa umagang ito. You see, and how will you receive it? You know, yung ganun mga kapatid. Ako'y preacher, ako'y pastor ninyo, iniisip ko po yung mga bagay na yan. Paano nyo tatanggapin yung salita ng Diyos? Ano ang attitude nyo towards the Word of God? You know, it's a part of my prayer na magkaroon kayo ng open hearts, open minds na tatanggapin natin ng maluwag at may kasiyahan sa salita ng Diyos. Okay? Amen. Amen. You know, that's, kinukonsider ko po yan lagi mapatid. Every time I get up to the pulpit, and before I get up to the pulpit, that is what is in my mind. Okay? All right, you ready? You ready for our Sunday school? Maganda po yung pag-uusapan natin ngayon. Okay? So if you have your Bibles now, you turn your Bibles in the book of Romans chapter 8. Marami po tayong bubuklatin po ngayon ng mga talata, mga kapatid. Because ngayon, ang pag-uusapan natin ay God's exchange rate. Okay? So we're talking about converting our investment, converting our diamonds here into diamonds. How God converts it into diadem. No? At ngayon, titignan mo naman po natin yung exchange rate ng Panginoon. Amen. This is exciting mga kapatid. Alam nyo, maganda na matutunan po natin ito. Yung iba sa inyo, some of you are familiar with stock exchange. And currency exchange, you know, yung mga ganyan. At kung magkano ang rate ng dollar ngayon, US dollar sa peso. By the way, last Friday, I think, yun ang pinakamataas. Kung kayo ay nagmo-monitor, mataas po nung Friday. Kaya kung meron kayong $1, sana napapalitan nyo na. Alam nyo kung magkano ang rate last Friday? It's 58.38. Pero sa black market, nasa 58.25. See, pag pumunta kayo sa mga bangko, ang baba po nun, mga kapatid. So always go to the black market. It's legal naman po. Okay? So, kalain nyo, ang taas noon, 58. Ngayon, kaya kung marunong kayo maglaro ng ganyan, ngayon, alam nyo kung magkano na lamang ngayon, kasi nagko-closing po yan of Saturday. Alright, tinuturuan ko kayo mag-business. Alright, nagko-close po yan of Saturday at nag-close ang US dollar ng palitan ng dollar ng 57.37. So, kung kayo'y bumibili ng dollar, na pagka bumaba ang dollar like 56, minsan bumaba na ho yan. Itong taon na ito, bumaba ho yan sa 54 something. So akalain mo kung nakabili ka noon ng 54 something, tapos pinapalitan mo ng Friday na pumunta sa 58.38, 58.25. Wow! Malaki, di ba? So, it's another business na ino-open ko po sa inyo. Okay? Alright. At hindi lang, pastor kasi ako, hindi ako pwede mag-business. Hindi ako businessman. Sinasabi ko lamang po sa inyo. But, you know what? Iyan po ang mga exchange rate. Yung other currencies, naka-standby po yan.
kayo kung magbi-business kayo ng currencies, sa US dollar kayo pumunta kasi halos araw-araw po yan, nagbabago ang rate. Sometimes it goes down, sometimes it goes up. Pero pinakamaganda mga kapatid, kung meron kayong $1, stock nyo na lamang po. Kasi baka pag 20 years from now, malaki na masyado yan. Alright? Parang hindi nyo nakuha yun. Pero pagka mga like Australian, Singapore, yung mga other currencies mga kapatid, hindi yan nagbabago halos. Like yen, hindi ho yan nagbabago. US dollar lang nagbabago. Okay? Alright, magandang usapin to, di ba? Oh, diba? Pero alam ko na yung iniisip ng iba. Sana naman kaya tayo dadalhin ni pastor niyan. Pero ang pag-uusapan po natin ngayon is not the Philippine currency against US currency rate. But pag-uusapan naman natin ngayon, ano naman yung exchange rate ng Diyos? If you will invest in God's kingdom, what is His exchange rate? Di ba exciting? Yeah. Kung mag-i-invest ka, if you're an investor right now, okay, katulad sinabi ko po sa inyo, mag-i-invest ka, so you choose to invest using US dollars kasi yan po yung currency para sa buong mundo. You see, magdala ka ng peso, kapatid, pagdating sa ibang lugar, hindi na ino-honor eh. Magdala ka ng ibang currency, hindi na i-honor sa ibang lugar. You see, naalala ko, pumunta galing ako ng Australia nung araw, hindi itong biyahe na ito, yung nakaraan pa. And then nag-stop over ako ng Singapore. Pagdating ko ng Singapore, ay meron akong Singapore dollar. Okay? Pero hindi ko nahalata na yung palang Singapore dollar ay may kasama rin palang Chinese, may dala akong, hindi ko alam kung bakit nagkaroon ako ng ganon. China yata yun or Vietnam. Okay, so binayad ko ngayon sa Singapore, bumili ako ng pagkain, binayad ko, sabi niya, oh, not this time, not this one. Sabi ko, why? That's your money. No, that's not our money. Sabi niya, that's garbage. Kasi nakita niyo pang China. So hindi tinanggap. So may mga currency na hindi tinatanggap. Okay? Now, pagdating sa exchange rate ng Panginoon, pag mag-i-invest ka sa Panginoon, alamin natin kung ano yung mga exchange rate ng Panginoon. Okay? Para makumbinsi ko kayo na mag-invest kayo sa gawain ng Panginoon, I must tell you the exchange rate. Amen? Grabe ang iniisip ng mga pastor. No, grabe ang iniisip ng pastor. Akalain mo, ang tingin ko ngayon mga kapatid sa inyo, ipalagay nyo sarili nyo, I am an investor. Okay? You are an investor. Investor ka sa sarili mo, investor ka sa sarili mo at investor ka sa ibang bagay. Okay? Nag-i-invest ka. Kung ikaw ay nag-i-invest, anong klaseng investment meron ka? Of course, hindi ka maghahanap ng investment na palugi. Dapat yung investment mo ay nagpa-profit ka, nag-gain ka. Okay? So we'll just take a look some passages in the Bible, mga kapatid, that tells us about the investment in the kingdom of God and what is God's exchange rate. All right? Are you excited? All right, let's go first. Doon po tayo mga kapatid muna sa palagi po natin binabasa. Okay? Doon tayo sa Luke chapter 6. Okay? Luke chapter 6. And then later on, babalik po tayo sa Matthew. Lahat siya na familiar passage, pero meron po tayong mga ilang tatalakayin dyan. Okay? So get ready for Matthew chapter 6. Alright, let's go muna doon sa Luke chapter 6. Very familiar passage, mga kapatid. Where do you think where we are going? Verse number what? 38. You're right. Okay, verse number 38. So alam nyo na ngayon. No? So siguro yung iba sa inyo rito talaga nag-i-invest kayo. Alright, are you with me? Verse number 38. For those who don't have the Bible, just look up to the screen
And we will give you the passage there para mabasa po ninyo. Okay? All right. Are you with me na? All right. And para sa mga walang Bibles, next time you desire to own a Bible, it's always good. Alam niyo mga kapatid, ganito yan. If you own a Bible, then it's possible that you can read your Bible. Okay? Walang possibility na magbabasa kayo ng Bible kung wala kayong Bible. At kung meron kayong Bible, may possibility na makakapagbasa kayo ng Bible. And listen, ito ngayon ang prophet. Ito ngayon ang kagandahan pag nagbabasa kayo. Pag nagbabasa kayo, may malalaman kayo na hindi nyo alam. Di ba? So, madadagdagan ang inyong knowledge. Yan ang kagandahan mga kapatid. Huwag kayong, maraming Pilipino tamad na tamad magbasa. Oh, marami. Kaya tayo mga kapatid, very poor. Walang nadadagdag sa idea natin eh. So, madadagdagan, akalain mo malalaman mo ang hindi mo alam. Mas reliable kung sa Bible kayo makakaalam ng hindi mo alam kaysa sa mga marites. Diba? Hindi reliable pa yung mga sources ninyo. Alright? Alright, nadamay lang po yun. Let's go to the Bible na. Matthew chapter 6. Are you with me na? Verse number 38. What's the first word? Give. Okay? And the Bible says, is your Bible in a red letter edition? Yeah, all right. Anong ibig sabihin? Christ is speaking. All right. Okay? Give and what? Unto you. All right. Now, listen now. Tignan niyo mabuti. Tignan niyo mabuti ang Bible ninyo. Study the Bible and learn something. Okay? Give and it shall be given unto you. Now, can you see that? Mayroong exchange. When you invest, it's in the Bible na mayroong kapalit. When you give, then it shall be given unto you. All right? Now, what is now the rate? Tignan natin, basahin natin ang mabuti mga kapatid. Good what? So, sinasabi ng Panginoon ngayon ang rates. Are you with me? All right. Good measure, pressed down, and what? Shaken together, and what? Running over. Shall men give into your bosom? For with the same measure that ye meet withal, it shall be measured to you again. All right? So maganda itong talata na ito mga kapatid. Mamaya, bubuksan po natin, pagkatapos natin manalangin, we will open another scriptures, mga kapatid, and babasahin po natin. Let's just go to the Lord in prayer. Alright, tayo po yung manalangin. Let's bow our heads, please. Dakilang Diyos, marami po salamat sa mga talata na binasa po namin. Pagpalain niyo po ito at sa mga talata pa na ito'y magiging sandata namin, sandala namin, na ito po ay katotohanan na ebidensya, Panginoon, na pagka kami nag-invest sa iyo, ay meron pong kapalit. Meron po kayong ibibigay sa amin. Though we do not desire to serve you in exchange for with your favor, O God. But it's your promise. It is written. It's a covenant. Kaya, Panginoon, salamat na meron po kayong ganyang klaseng attitude towards your people. Thank you. At nawa po'y makita po namin itong lahat. Ngayon, Panginoon, akin pong pinamamanhik sa inyo na inyo po napagpalain at bigyan ng liwanag ang bawat kaisipan at puso ng inyong mga anak. Ano man pong maunawaan po namin pumasok sa aming puso na ito po ang magta-touch, Panginoon, ang pupunta doon sa aming kamay, sa aming mata, sa aming pandinig, sa aming pananalita, sa aming paa, upang kami po ay maging ganap na masunurin na anak, na bibigyan niyo po, Panginoon, ng pabor sapagkat kami namumuhay ayon sa iyong kalooban. Pagpalain niyo po ang bawat isa. May mga kapatiran pa po kami na pangkasalukuyan naglalakbay patungo po rito. Ingatan niyo po sila upang makasama po namin sila ng maluwalhati sa umagang ito. Please use me this morning once again, oh God. And search our hearts. If there's any wicked ways in our hearts, please forgive us and cleanse us from all unrighteousness. In Jesus' name I pray. Amen. All right, thank you. You may be seated in the presence of our God. All right, everybody tune in. Everybody look at this way.
And lahat po tayo, mga kapatid, ay let's get ready, no? Para maunawaan po natin ang salita ng Diyos. Okay? Now, so binasa po natin dito. Is everybody ready? All right, quit moving now and dito na po tayo naka-pay attention. All right? So makikita niyo po sa binasa po natin, mga kapatid, ang pangako mismo ng Panginoon. This is you know, you can read the Bible and put these words, this passage here in a legal way. Okay? In other words, pag may legality, mga kapatid, bagamat hindi man po ito batas, but sapagkat sinabi ito ng Panginoon, you know, Jesus Himself is accountable to His Word. You see? And God's Word is always true. Kapatid, tandaan po natin yan. Laging totoo po ang salita ng Diyos. So nakita niyo po yan, mga kapatid. Ang sabi ng Biblia, give and it shall be what? Given. Do you believe that? All right. Do you believe that? Now listen, last Sunday, tinanong ko po kayo kung if you really trust God with your money, do you really trust God? Okay? Nagtitiwala, pinagkakatiwalaan mo ba talaga ang Panginoon ng iyong pera? Okay? Ngayon, papakita ko po sa inyo, mga kapatid, yung kanyang salita ay totoo. Alright? At makikita po natin dito ang katibayan ng pangako ng Panginoon sa bawat isa sa atin. Okay? Now, so sabi dito, give and it shall be given unto you. Good measure, alright, pressed down and shaken together and running over. Okay? So maliwanag to mga talata itong talata nito, mga kapatid, na makikita po natin na kapag ka nagbigay tayo sa Panginoon, merong kapalit. Okay? At sinabi ng Panginoon kung anong kapalit nito. If you give, then God will give you also. If you give to God, then God will give you also. Okay? At kapag ka ang Diyos ang nagbigay sa atin, listen, kapag ka ang Diyos ang nagbigay sa atin, makikita niyo, mga kapatid, yung ibibigay niya sa atin, mas malaki kaysa ibinigay natin sa Kanya. Alright? So, imagine, mga kapatid, kapag ka tayo, you know, giving, tandaan po natin, giving is an investment. At kapag ka tayo nag-invest sa Panginoon, look kung ano ang kapalit ng investment natin. Listen, huwag kayong mag-i-invest. Pag sinabi nag-i-invest, mga kapatid, the main reason why you're investing because you want to gain. You want to grow something. Diba? You're growing something. If you're investing, you are growing something. Diba? May gusto mong mag-grow. Kung gusto mong may pera ka, gusto mong mag-grow. Okay? Now, so ang investment sa Bible, dapat po natin maunawaan. Ang investment sa gawain ng Panginoon ay dapat po nating maunawaan. Okay? Listen, pag nag-invest tayo sa gawain, it is God that will keep your investment. It is not you. That's a good thing about this. Now, listen to me now. Kapag nag-invest ka sa bangko, yung iba sa inyo, binabangko nyo yung pera nyo, nag-i-invest. Gaano kalaki ang tubo yan per annum? I don't know, baka 4% or malaki ng 4% or sometimes pinagmamalaki ng bangko yung 5%. You see? Pero I would advise kung talagang gusto yung mag-invest na malaki, pumunta kayo sa mga rural bank, mas malaki ang tubo sa rural bank kaysa mga malalaking bangko rito. You see? Sa mga rural bank, mga kapatid, aabutin kayo ng 8.8% na tubo kapag ka sa rural bank kayo pumunta. Marami akong nalaman. Alam nyo, pagka nag-search ka tungkol sa investment, malalaman mo ito lahat ng ito. Okay? Now, tip ko lamang po yan. Pero mamaya, pagkatapos ng service, gusto nyo akong tanungin, tuturo ko sa iyo kung saan yung bangko na yun nagtutubo ng 8.8%. Okay? Alright. Okay lang kayo, mga kapatid? Alright. Okay. Now, so, back to the Bible. So, makikita nyo, mga kapatid, na ang investment sa Bible ay grabe ho talaga ang tubo. Now listen, it is God that is keeping your investment. Let me ask you a question. Paano ka nagtiwala sa bangko? Na samantalang ang bangko nagsasabi sa atin, nasabi ng bangko, pagka
laging sinasabi ng bangko na ano man ang mangyari, ang iyong pera ay insured sa PDIC, the Philippine Deposit Insurance. Yeah. So, and you will receive like 500,000 kung millions ang iyong, imagine that, kung gaano, kapag ka na-bankrupt, yun ang babalik sa iyo. I don't know about that. No? So, legally, hindi ko alam kung paano nyo hahabulin yung ganon. But, you understand, na nagtitiwala tayo sa bangko. Once you put your money sa bangko, nagtitiwala ka sa bangko. Come on, talk back to me if you can. Di ba? Kaya ka nagtiwala dyan eh. Karamihan sa inyo, nasa BDO kayo, Banco de Oro kayo. Pero nagtitiwala. Gaano at bakit kayo nagtiwala sa BDO? You see, nagtitiwala kayo that the BDO can keep your money. That's the first thing. Second thing, do you understand that you're also paying the BDO for keeping your money? Is there anybody? Bago kayo matulog mga kapatid. Alright. Okay. Naunawaan niyo po ba na pagka nag-deposit ka sa bangko, kapatid, nagbabayad ka rin, maliban sa ginagamit ng bangko, yung pera mo, pero nagbabayad ka rin? I-check yung libro mo. Yeah? May mga kaltas po yun. Nagbabayad ka sa bangko for keeping your money. Yeah? So, ganun yan. And then, nagtitiwala ka sa kanya, sasabihin ng bangko ay merong interest na ganito. So, alam nyo ba yan na may mga pagkakataon na gigisahin ka sa sarili mong pera? Yeah? Alam nyo ba ng bangko, pagka pinagkatiwala mo yung pera sa bangko, mas malaki ang pakinabang nila sa pera mo kaysa sa'yo? Okay, alright. Alright. Now, ang point ko rito, kapatid, is, gaano mo pinagkakatiwalaan ang Diyos pagdating sa pag-keep ng iyong pananalapi? Okay? Now, ang iniisip kasi natin, mga kapatid, ganito yan. Kaya minsan, tamad tayo at nag-hesitate tayo, nag-aalangan tayo na mag-invest sa gawain ng Panginoon, na ilagay natin yung pera sa gawain ng Panginoon, kasi hindi yan binabalik sa atin ng Panginoon ng pera. Di ba? Yan ho ang alam natin. Pero kung tutuusin, mga kapatid, pag-aralan niyong mabuti ang buhay natin, lahat po yan ibinabalik sa atin ng Panginoon. Lahat yan. Or else, maraming mga bagay, mga kapatid, na makikita po natin, aralin nyo lang ng mabuti. Saan natin kinukuha yung pang-araw-araw natin, baka nagtatrabaho tayo, pero sabi nga natin, madalas yung marinig yan sa akin at sa ibang mga preachers, sino nagbibigay sa iyo ng kalakasan sa araw-araw? You see, now, malalaman nyo lamang po ito, mga kapatid, yung lahat ng mga naririnig natin, na lahat nagbibigay sa atin ng buhay sa araw-araw, kalakasan sa araw-araw, pag nagkasakit po tayo, at hindi mapagaling-galing na mga gamot na nireseta ng doktor, yung ating karamdaman. Kasi, ang huling panawagan mo ay sa Diyos na. Doon mo ngayon tatanggapin na ang Diyos talaga ang nagbibigay ng buhay at nagkikip ng buhay natin. Diba? So doon natin makikita yan. Pag meron ka ng terminal disease, doon na, araw-araw, parang nakasandal ka lagi sa Diyos. Diba? Pag meron kang karamdaman, mga kapatid, na yung ubo lamang na 2 linggo hindi gumagaling, na medyo pagka inuubo ka, hindi lamang yung dibdib ang sumasakit, pati tiyan at saka likod. You see? At pagka umubo ka, parang tatalsik na yung likod mo. Yeah. See, yung mga bagay na yun, yung mga bagay ang dapat natin titignan. Maraming balik ang Panginoon. But listen, is it really true? How much do you trust God? How much do you trust His Word? You see? Now, ang sabi dito ng Biblia, give and it shall be given. Now, anumang ibinigay mo, ibabalik ng Panginoon. Now, sabi ng Biblia, mga kapatid, good measure, that's the exchange rate. Good measure. Okay? Ano pa? Press down. Alam nyo, pagka pumunta kayo sa mga currency exchange rate, may mga tactics yan, mga kapatid.
Sabi ko nga sa iyo, pag naglalaro ka, pag biglang tumaas ang dollar, boom! So pagka maliit yung dollar, palitan yan. Pag biglang tumaas, halimbawa, nasa 56 or 57, biglang nag-58. Okay? Alam kasi nila na maya-maya, bababa uli yun. So pagka tumaas yun ng 58, sasabihin sa inyo, naku, naubusan po kami ng cash. Bakit? Para mapalampas lamang nila yung mataas na rate. May tip na kayo. Pahingi naman ang tip. So ganun, lagi po yan mga kapatid. Kaya pag bigla yan, biglang tumaas, boom, tataas, sasabihin sa'yo, wala po kaming cash, naubusan kami. Maghintay lang po kayo ng siguro mga 1.5 hours. Ganun. Maghihintay ka ba doon na may higit 1 oras? Sayang ang oras mo. So ano gagawin mo lang? Hindi ka na lang magpapapalit. So by that time na tumaas yung dollar, hindi muna sila magpapalit, tigil ang palitan. Pag bumaba uli, boom, balik ang palitan. See that? Parang hindi ka natutuwa sa tip ko sa inyo eh. Palibasa siguro wala kayong US dollar. But anyways, so let's go back to the exchange rate ng Diyos. Ano exchange rate ng Diyos? When you give, it shall be given unto you. Pero ang exchange rate, good measure. And what else? Pressed down. And what? Shaken together. And what? Running over. That's the exchange rate. Hindi lang yan mga kapatid. Okay? Let's turn again to another passage in the Bible. Okay? There's another passage in the book of Matthew chapter 13. Now there is a parable here. This is a parable. Pero mga kapatid, makikita nyo po na ito po ay totoo. Para lamang maunawaan po natin yung pag nag-invest ka sa Panginoon, ano ang mangyayari? Paano ito i-grow ng Panginoon? Okay? Now listen, here's the thing. So, doon sigurado po yun mga kapatid. Do you believe that? Ibinasa natin kanina Luke chapter 6. Naniniwala kayo doon mga kapatid? Give and it shall be. So what's the exchange rate? Come on, talk back to me if you can. Say it louder. Good measure. And what is? What else? Pressed down. And what? And what? See that? So we have 4 kinds of exchange rate here. Okay? So it what? Depends on God. Because it is God who keeps your money. Okay? Ang Diyos ang nagkikip ng iyong pera. Ang Diyos ang nag-grow ng iyong pera. And let's think about this. Let's consider this kung paano gino-grow ng Panginoon, pinapalago ng Panginoon yung ating investment sa Kanya. Notice what the Bible says here. All right? Look in verse number 31 of chapter 13 of the book of Matthew. All right? Are you with me? All right. Here's what the Bible says in verse number 31. This is a parable. Another parable put he forth unto them, saying, the kingdom of heaven is like to a what? Grain of mustard, seed, which a man what? Took and sowed in his field. Okay? Then, which indeed is the least of all seeds? Ito na yung pinakamaliit sa lahat ng mga buto. But when it is what? Grown. It is the greatest among the what? Herbs. And becometh a tree, so that the birds of the air come and lodge in the branches. I believe what the Bible says. Ito ang pinakamaliit. At sapagkat ito'y pinakamaliit, kapag ka ito ay itinanim, in other words, pagka ito ay ininvest, God can grow even the least seeds. Yung pinakamaliit na seeds, kayang palaguin ng Panginoon. Can you trust Him? Well, I don't know about you, kapatid. This is a good part here. Kung titignan nyo, anumang meron kayo sa investment ng Panginoon, kapatid, kayang palaguin ng Panginoon. Now, alam niyo pa, kapatid, maging ang gawain ng Panginoon, sinasabi ko po ito sa mga pastors. Kaya every time na pupunta ako sa missions,
ini-encourage ko yung mga pastors na nagsisimula pa lamang. Huwag kayong mabahala kapag kayo nagsisimula pa lamang, 7 kayo, or 6 kayo, or 10 kayo, or 12 kayo, or 15 lamang kayo. It's because everything starts from small thing. And notice what the Bible says, that this is the smallest seed. Ito yung pinakamaliit, kapatid. But do you understand? God can grow it. You see, anong investment natin sa Panginoon, mga kapatid, na hindi kayang palaguin ng Panginoon? Anong meron tayong ibinibigay sa Panginoon kung doon sa Luke chapter 6, sigurado yon, sapat mismo mula sa bibig ng Panginoon ang galing yung salita. And now, in verse number 30, we have the same thing. Is your passage in chapter 13 is in red letter? So ibig sabihin, the Lord Jesus Christ is speaking. Okay, siya pa rin. So sa madaling sabi, parehas kapatid na nagsasalita, kung nagtitiwala tayo na siya yung nagkikip ng ating investment. Now this is, he's not just keeping, he is not just able to keep your investment, but he is able to grow your investment. It doesn't matter, kapatid, kung kalit. Kaya nga po, sinasabi ko nga sa inyo, kapatid, pag magbibigay tayo sa Panginoon, parang ako rin noong araw, kapatid, nung ako'y na Sunday school, tinuturuan na kami magbigay. Sunday school pa lamang sa mga bata, tinuturuan na kaming magbigay. And then, nagbibigay ako. You see, nagbibigay ako, magkano binibigay sa akin ng magulang ko, ibinibigay ko. Alam niyo ang kapalit ng mga kapatid, pag pinabili ako ng White Rabbit, kinukuha ko agad. You see, back in those days na hindi kasalanan kumuha na hindi nagpapaalam. Ngayon, kasalanan na po yun. So, you understand what I'm saying? So, makikita niyo po dito, mga kapatid, tinuruan po ako nung maliit pa ako. Nung tinuruan pa ako, nung nasa Sunday school pa lamang, and then naging hanggang sa naging practice, kapatid. And listen now, look, I can tell you what I have right now. Anong blessing meron ako ngayon? But it starts from what? Giving a small amount of money. Kaya wag tayo po, mga kapatid, kinakailangan lamang ilagay natin sa isipan natin, every time we give, are you aware kung magkano binibigay mo sa Panginoon? Ha? Or basta lamang parang bubunot tayo na parang walang halaga, boom, bigyan natin sa Panginoon. Ang ginawa mo, nagbigay. Pero mga kapatid, tinatandaan ba natin, hindi sa tayo naghahanap, pero tinatandaan, ako na mismo nag-i-encourage sa inyo, tignan nyo, magkano binigay natin sa Panginoon? You see, let's see if the Bible is true or God is true to His Word. Okay? Ito sinasabi ng Bible eh. Alright, just like a mustard seed, pagka kinuha mo at nagtanim ka, tinanim mo yan, kapatid, it will grow. And notice kung gaano po nag-grow, mga kapatid. Sabi ng Biblia, this small seed became what? Come on, talk back to me if you have your Bibles. Come on, say louder. Trees. And it what? Grows. Lumaki, kapatid. Look at your Bible. Huh? When it is grown, it is the greatest among the herbs. You have no idea kung anong binibigay sa iyo ng Panginoon. At kung ano ang kung paano mo ginamit yung binigay sa iyo ng Panginoon. Di ba? Imagine the small, yung iba na nagsisimula lamang sa pagbibigay. Later on, ng maliit ha, later on, nakikita mo, kapatid, pagka pinalagukan, maaaring ngayon, you know, maaaring hindi ka pansin-pansin, maliit lamang, iniisip natin, maliit lamang ito binibigay ko sa Panginoon eh. Di ko alam kung ito'y makakatulong. Kapatid, it doesn't matter, that's not your business. Your business is to give what you ought to give to the Lord. It doesn't matter kung magkano yung amount, gaano kaliit, gaano kalaki yung amount. Okay? Pag binigay mo sa Panginoon, ang Panginoon na ang may ability to keep it and to grow it. Okay? Ang Panginoon, before you know it, hindi ka magbibigay
I don't know, somebody here can testify in this auditorium this morning na dating binibigay mo ganito kaliit, ngayon mas malaki na ang binibigay mo. Bakit? It's not because of you, but because it is God na nagpalago ng iyong investment. Somebody can testify. Amen? Yeah. And notice here, the good thing about growing, kapatid, look at this, huh? Look at this. Look at the Bible. Let's study the Bible. This is parable, but this is really true. Okay? Notice what the Bible says here in verse number 32. Okay? When it is grown, it is the what? Greatest among what? Herbs. And become it a what? A tree. So that the what? The birds of the air, what? Come and lodge in the branches thereof. So imagine, kapatid, yung investment na yun, napakinabangan ng mga ibon. At alam niyo kung nasaan yung ibon, kapatid? Nasa branch lang. So in other words, lumago talaga ng husto, mga kapatid, yung puno na nanggaling sa pinakamaliit na what? Buto. Pag ilagay mo yan sa kamay ng Diyos, pag in-invest mo yan sa gawain ng Panginoon, do you understand? Whatever amount na nilalagay niyo po sa offering during the offering time, pag yan po'y ginamit sa gawain ng Panginoon, look kung anong klaseng missions meron tayo ngayon, kung paano pinag-grow. I can imagine, nandito yung Mandioya family at nandiyan ang Hermosora family. Sila po yung mga nauna doon. Kasama ko si staff house. Noong araw, nag-uusap-usap kami. No? Plus, siguro may mga 4 na family po yun. 4 na family lang. Unang labas ng karaoke noong araw. Karaoke. Yeah. So, wala kami PA system na katulad ng PA system na ganito kasi nagtitipon lamang po kami sa sala. 4 lamang po silang kinausap ko. Sabi ko, bibili tayo ng karaoke. See? Para magamit natin ng Sunday morning, Sunday evening, and Wednesday night. And then, sa ibang araw, gagamitin ko magpapatugtog para makapagsayaw-sayaw naman ako. Alright? That's how I encourage myself, okay? In the Lord. Live pala tayo. Now, yeah, but, i-criticize na naman ako nito ng ibang masimbahan. But anyways, bakit kasi sila nakikinig ng preaching ko? Hindi naman sila hindi ko naman sinabi sa kanila makinig sila eh. Interesado sila. Yung mga pastor ko, kopyahin yung preaching ko, pero i-criticize din naman ako. Parang unfair, no? But anyway, let's go back to spirituality. And so, kinausap ko po silang 4. Sabi ko, alright, 4 sila. 4 na pamilya yun eh. Nakatandaan ko eh. Lopez family, sila Brother Boyet, sila Sister Jenny, Brother Eddie, at saka meron pang isa yung may bakery. Yeah. So kinausap ko sila. Sabi ko, bibili tayo. And that time, ang halaga ng karaoke ay more than 6,000. 6,000. So kinausap ko sila, ganyan, magkano sa iyo? Noong araw, style na po natin yan. Magkano sa iyo, magkano sa iyo, magkano sa iyo, magkano sa iyo, hanggang sa mabuo po namin. By the way, yung isa doon, pagkatapos naming mabuo, so siguro meron akong mga more than 7,000. Kasama na po yung akin doon. Sabi ko, ayan. Tapos pagkatapos namin mabuo, sabi ng isa, kinausap ako, umakyat uli yung asawang babae. Sabi niya, Pastor, pasensya ka na, pero mukhang nabigla yung asawa ko. Nangako siya, magbibigay siya ng 1.5. Pero pinakita niya sa akin, ito yung sinisweldo niya, ito yung bayarin namin, ito yung ganito. Sabi ko, mukhang ako pa yata ang magbibigay sa iyo. Yeah. So, well anyway, sabi ko, magkano talaga ang gusto mo? Pero ganun po nabuo yan. Nagsimula sa konti. 4 na pamilya lamang po kami nung araw. Do you understand what I'm saying? And from there, imagine, nakarating tayo sa ganito. At hindi lamang po dito, sumusuporta pa ho tayo sa 5 missions sa Myanmar. Are you with me? Then ilang missions na ngayon ang nagkakalat, nakapaligid sa atin na
na, na nakadepend po sa atin sa monthly support. You understand that? See? And gumagastos po tayo mga kapatid, monthly ng 250,000 para suportahan ang ating mga missions. More than a quarter. Hindi lang nagsimba si Edna. Tanungin ko sana eh. But anyways, so nauunawaan niyo mga kapatid, na sana makita po natin yung mga bagay nito. Natutuan sinasabi ng Biblia. It came from what? This smallest seed. Nagsimula lamang sa konti. Kaya mga kapatid, huwag nating tatawaran yung mga tao, yung mga nag-i-start na gawain, nag-i-start sila sa maliit. Pero, lumalaki. Kaya hindi nga po ako naniniwala doon sa mga missionaries natin, the same yesterday, today, and forever. Hindi lumalago. May problema sila, baka hindi mo, mabuti pa yung pinakamaliit na seed, mustard seed. Kahit sana marijuana seed, napakinabangan na sana. Oh, akalain mo, ilang taon na sila, 11 years, 12 years, the same yesterday, today, and forever pa rin. At ang paboritong awitin during the congregational singing is, I shall not be moved. You see? Now, so you understand dito kapatid, pag nag-invest tayo sa Panginoon, imagine kung ilang ibon ang nakadapo sa sanga natin. Come on, talk back to me if you can. Are you getting the point here? Naunawaan niyo po ba yung ating mensahe rito kapatid? You see, may mga sanga na po tayo. May mga sanga na po tayo. At ilan sa mga kapatiran natin maging hindi bunga ng ating missions kapatid. Pero pag nabalitaan nila na may mission tayo doon sa lugar na yon, tingnan nyo. See? Isa sa mga growing missions natin, San Carlos. Okay, and just imagine, sabi ni Sister Vicky, sabi niya, Pastor, may lote ako doon, at nung binisita namin yung lote, parang disyerto na parang walang dadaang mga tao, parang bakit dito, tapos bahain, gano'n. Pero may nakikita ako. Ganon din naman tayo nag-start dito eh. Maraming ayaw pumasok dito kapatid dahil sa putik. In fact, meron tayong membro na nandun galing sa BNS nung araw sa Bonifacio Naval Station. Ayaw nang magsimba rito kasi maputik pag pumapasok. Oh. Ngayong ganito yung kalsada mga kapatid, nakita yung maganda. Sabi niya, pwede na ba ako magsimba? Sabi ko, ayoko. No. Hindi ko alam kung nasaan na siya. But listen, do you understand? What I'm trying to tell you, brethren, is this. Whatever amount na nilalagay nyo po, ini-invest nyo o binibigay nyo sa gawain ng Panginoon, dapat maging aware ka. Dapat pagka may hawak na kayong envelope, sasabihin nyo, Panginoon, this is not a huge amount of money. This is just a small, like a mustard seed. But I trust that you will grow it. You can grow it. See? Yan ang pinakamaganda, kapatid. I trust you. Nagtitiwala po ako sa iyo na pwede pong mapalaki ito. Pwede niyo pong magamit ito. At ang magagamitan ng ganito ay yung small na yung magiging trees at magkakaroon ng mga branches, maraming ibon na makikinabang sapagkat doon sila matutulog sa gabi. Imagine, nagkaroon ng tulugan yung mga ibon dahilan sa sanga na bunga ng maliit na seed. Imagine kapatid, yung mga taong nabago ang buhay, yung mga pamilyang nabuo dahilan lamang sa mga missions natin. Yeah, yung nahuling-huling na sharean ko po sa Australia mga kapatid, magkasama kami ni Brother Daniel. Nagtrabaho siya sa Europe for, I think 12 years, something like that, or more than 12 years. I can't remember na. Pero may sinabi siyang napakahaba. Alam niyo, pagbalik niya rito, kapatid, sa Pilipinas, nagpapadala siya ng pera. Pagbalik niya rito, yung kanyang asawa at meron siyang 2 anak ay hindi niya na asawa. At isa na lamang po doon na nakakilala sa anak niya na siyang totoong ama. Yung isa, ipinakilala na siya ang tatay. Iba ng tatay. So, he was so desperated, kapatid.
Grabe ang kanyang pagka-desperate, desperado. Grabe ang kanyang, nasa puso niya. Pero sabi ko, so, kumusta ka ngayon? Sabi niya, may partner na ako, pastor. Sabi niya, okay, nasaan yung partner mo? Nasa somewhere. Okay. Sabi niya, ang pinaplano ko nga, nadalhin siya rito. Pero kinakailangan muna na maging legal or makakuha ako ng permanent visa dito sa Australia. So, sinerang ko siya, tinanggap ko, sabi ko, everything starts from here. Huwag mong liit-liitin yung bagay na ito na tinanggap mo sa Panginoon. Ako'y nagpapasalamat sa Panginoon. Siya yung Sunday na present ni Brother Daniel. So, I'm looking forward doon sa taon or sa panahon na magkikita pa kami at makikita ko ang magandang result sa buhay niya. It starts from that. You understand? Yung mga taong nababago, ang dami po doon kay Brother Daniel. May mga taong nababago ng buhay dahilan sa missions, dahilan sa mga sangana, sa pag-grow. Makikita nyo na ang church na ito ay nag-grow talaga mga kapatid dahilan sa mga sanga. At may mga taong nakadapo na nababago ang kanilang buhay at nag-i-enjoy po sila sa ginagawa po natin, sa investment po natin. Hindi lamang po tayo nakikinabang. Imagine, nakukuha niyo po ba yung balik? Nakikita niyo po ba yung exchange rate? In this part, kapatid, listen, think about the exchange rate. God's exchange rate dito. Nakikita niyo ba kung anong klaseng exchange rate meron tayo rito? Mula sa napakaliit na seed, naging trees, na dinadapuan at nakakapagpahinga yung mga ibon. Ilan sa mga tao ngayon, mga kapatid, nagkaroon ng kapahinga na hindi nila mahanap-hanap. Yung iba sana, dahil sa grabe ng kadesperaduhan nila sa buhay, mga kapatid, gusto na nilang magpakamatay. But when they found the church, there they lodged and found rest. Imagine that. You see, ano ang exchange rate? Imagine the exchange rate. Hindi lamang po yan, mga kapatid. I still have time. Okay? Hindi lamang po yan, mga kapatid. Look in the book of Romans, chapter 8. Let's go to the book of Romans, chapter 8. Tatapusin ko po ito dito, mga kapatid. Okay? Now, look in verse number 18. 18. All right? Romans, chapter 8. Verse number 18. All right? Are you with me na? All right, just look up to the screen kung hindi nyo makuha yung Romans. Okay? Para hindi na kayo mahirapan sa Bible school. For I reckon that what? The sufferings of this present time are not what? Worthy to be what? Compared with the glory which shall be. May exchange rate ba? Ano yung investment natin? Ano yung nandito mga kapatid na nilalagay ni Paul? Suffering. Ano ang kakapalit ng suffering, kapatid? Huh? Look at the Bible. Let's bring the passage back to the screen. Okay? Anong kapalit ng suffering, mga kapatid? For I reckon, sabi ni Paul, that the sufferings of this present, sufferings is in plural form. Di ba? Are not worthy to be compared with the what? Glory. Glory is what? In singular form, not glories. Which shall be revealed in us. That is, kapatid, ang pinakang huling destinasyon natin. Okay? Now, maaari nag-iisip tayo rito, mga kapatid. Yeah, mustard seed. Now, do you understand kung bakit sinabi rito ng Panginoon yung mustard seed? The least among the seeds, kapatid. Bakit? You might think also that you are the least. You're poor. The only thing that you have, the only possession that you possess is what? Small, little, like a mustard seed. But what? Hindi po excuse yung maliit na kinikita natin at maliit na possession natin para hindi tayo makapag-invest sa gawain ng Panginoon. You can invest
Do you understand the good thing about God's ministry? Everybody can invest. Kahit na yung mga nagsasabing wala, meron ka, makakapag-invest ka. You see, and once you put it into God's investment, God's exchange rate is more than enough. More than what you invested. Kaya sabi niya, yung sufferings mo, yung sabi mo dito, ang dami mo ng hirap, hindi mo lang siguro alam, pastor, ang hirap namin. Okay, naghihirap ka na sa naghihirap, pero hindi yan dapat dahilan para hindi ka mapag-invest sa gawain ng Panginoon. You can invest. At kapag ka nag-invest ka, look, what's gonna happen? Makikita mo, i-reveal siya ng glory ng Panginoon. Abay, hindi katapat. Hindi kayang i-compensate doon sa exchange rate ng Diyos. Naunawaan pa natin yung mensaheng ito, kapatid? Hindi. Hindi, kapatid. Hindi kaya. Pag ni-reveal na sa atin ng Panginoon, sana maiisip mo, sana dinagdagan ko pa yung investment ko. Di ba? Minsan may mga investment tayo na hindi na natin pinapansin. Di ba? Merong ganun eh. Tapos mamaya, biglang tatawagan ka kung saan ka nag-invest. Ay, meron pala ako dyan. Di ba? Parang, di ba? Parang may kinikwento ka na sa akin yan, Willie. Meron ganun eh. Yeah. Na-reveal na sa'yo pero hindi kay Odette. But anyways, sinasabi ko lamang po mga kapatid, na minsan may mga investment tayo, may naitago tayo kapatid, na nag-grow, nagulat na lamang tayo, ganito na pala kalaki yung pera ko. So you understand that? Now listen, you can trust God with your little things. Trust Him, and He can grow it. Kaya niyang palaguin yung maliit na yan. Kaya niyang ibigay sa iyo yan. Whatever you have, whatever you possess, whatever it is, kapatid, God can grow it. See? Now, last passage, kapatid, let's go to the book of Matthew, very familiar passage. Okay? Now, again, sana nakikita niyo po yung exchange rate ng Panginoon. Okay? Here's the reason kung bakit tayo sinabihan ng ganito ng Panginoon. Alright? Nakikita niyo lahat, halos ng pinipresent ko po sa inyo, lahat po ng pinipresent ko sa inyo, mga kapatid, ay mismo nanggaling sa bibig ng Panginoong Jesucristo. Are you with me? Alright, I don't want you to miss that, no? Kasi ako sa totoo lang, nangihinayang ako, mga kapatid, sa mga Kristiyano na nami-miss yung ganitong klaseng lesson. Okay? Alright, look at this. Here is the reason kung bakit sinabi sa atin ng ganito ng Panginoon. Alright, are you ready? Matthew chapter 6. Look at verse number 19. Verse number 19. What? Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust that corrupt, and where thieves break through and steal. Alright? But, listen now, sa halip, ano dapat gawin? Lay up for yourselves treasures where? In heaven, where neither moth nor rust that corrupt, and where thieves do not break through, nor what? Steal. Okay? Anong pinapakita ng Panginoon dito? Safe an investment mo sa Kanya. Sabi ko sa inyo, not only that God is able to keep your investment, to grow, but to grow your investment. Okay? He can grow, He can keep, and He can grow. You see, the bank can only keep, but cannot grow. You see? Some ay nangangako that they can grow, di ba? Yung iba sa inyo ay biktima ng mga ganyan, mga scam. Di ba? Akala mo, laki ng tubo. Magbigay ka ng 15,000, babalik sa iyo ng 30. They can grow but they cannot keep. Yeah? They can grow your money for few weeks or few months, but they cannot keep your money. That's the problem.
See that? But God can keep. You see, kaya nga ini-encourage tayo ng Panginoon, all right, you lay up, you invest doon. Invest in me. Bakit? I can keep it. Ilalagay ko yan sa walang kalawang, ilalagay ko yan sa lugar na walang magnanakaw. So I can keep your investment. Sabi ng Panginoon. So think about that. Think about that. This morning, I'm telling you, wala tayong magagawa. Ito lamang masasabi ko sa inyo mga kapatid. Okay? Kasi every service naman, meron tayong offering at nagbibigay tayo. Ito yung gusto kong mangyari sa atin bilang isang Kristiyano. Listen, maging aware kayo sa binibigay ninyo. It doesn't matter kung magkano yan. Sasabihin nyo, Panginoon, kung maliit man, Panginoon, sapat mahalaga sa atin. I don't know about you. Mahalaga ba sa inyo 50 pesos? Kung mahalaga sa iyo, you pray for it. Mahalaga ba sa iyo 100 pesos? Kung mahalaga sa iyo, you pray for it. Ipanalangin niyo sa Panginoon, Panginoon, magbibigay po ako ng 100 ngayon. Maaring 100 to ngayon. But oh God, please, if you will allow it to grow, and if you will grow it, hindi ho yan 100 pesos hanggang sa mamatay na ako. It might be 1 million before I die. Are you with me? Kapatid, minsan nagbibigay lang kasi tayo, wala sa loob natin. Magbigay tayo na nasa loob natin at isipin natin kung magkano binibigay po natin. You see that? So imagine, katulad natin mga kapatid, eto kararating lamang po sa akin. From January to June, sa mission support po natin, ay inabot na po tayo ng more or less 3 million mission support. Okay? So just imagine that. Tapos kapatid, kasama pa from January to June, yung ating construction sa Tarlac ay inabot na rin ng more than 1 million. Okay? So imagine, pero lahat ito mga kapatid, napapakinabangan natin. Lahat ito ay parang kahoy na nanggaling sa maliit na buto na lumago. At nung lumago, marami na nakikinabang. Saan natin gagawin yung ating Men for Christ Conference? Doon. Saan natin ginagawa yung mga sessions natin? Doon po mga kapatid. So you understand what we are keeping here, kapatid? So you understand kung ano ang ating ginagawa rito. Anong klaseng investment meron tayo? We're not wasting our money here. Huh? Ang diablo lamang po magsasabi na we're wasting our money, but we're not wasting our money. God is keeping our money and growing our money. Amen? Nawa po yung naging maliwanag po sa atin ito. Naintindihan niyo po ba? God's exchange rate. Nakita niyo yung exchange rate ng Panginoon. Pakaganda mga kapatid. Kaya kung kayo magbi-business, ano yung exchange rate? Anong kapalit? Is there any clear presentation of business para malaman nyo yung exchange rate? There must be. Amen. Just wonder kung nauunawaan nyo mensahe mga kapatid. Wala namang malalim dito eh. Okay? Wala namang malalim dito. Sana maunawaan po natin na mabuti. Amen? Alright, shall we all stand please? Dakilang Diyos, salamat po sa inyong salita. Salamat sa narinig po namin ngayon at salamat sa inyo pong ginawa sa aming kalagitnaan. Nawa po anumang aming nakita, narinig po ngayon, ay magsilbing paalala. Ang bawat binibigay po namin na dating hindi po namin pinapansin, because it is just a small amount of money. But oh God, this morning we've realized it is just like the seed of the mustard. As the least among the seeds. But when it is sowed, it grows and became a tree. And even the birds are happy lodging in it, in the branches of it. So, kaya Panginoon, kayo po
ang mag-encourage sa amin na kami po, Panginoon, ay mag-invest, magpatuloy at maging aware kami sa anumang halaga na ini-invest po namin sa gawain po ninyo. Pagpalain niyo po ang lahat ng narinig po namin ngayon sa pangalan po ni Jesus. Amen.